Hello everyone! Good morning! Today is July 23rd of 2024. Ang oras is 11:11 na ng tanghali. And andito ako sa sasakyan. Andito kasama si Roberto. And right now is on the way kami. Actually, dito na kami sa Bern. Pero on the way kami sa hospital. Kasi remember, a couple of weeks ago, minention ko sa inyo na by the end of the month ng July is ooperahan siya ulit. Pero this time hindi na siya sa shoulder. This time is sa tummy niya naman. So, ayun. Papunta na kami doon. So, siya yung nag-drive kasi ako yung mag-drive mamaya pa uwi. Tsaka mag-isa na lang ako mamaya. So, anyway, nag-open lang ako ng vlog para sure na mag-vlog ako today. So, yun lang naman ang update ko ngayon ha. Mamaya, mag-update ako pag ando na kami sa hospital, okay? Andito na kami. Papasok na. Hello everyone. Nahatid ko na si Roberto doon sa hospital. Hindi na ako nagtagal kasi hindi pa siya dadalhin doon sa may kwarto. Kung saan talaga yung kwarto niya. Kasi parang waiting room pa lang yung pagdadalhan sa kanya ngayon. So, ayun, sabi niya, hindi ko na kailangan maghintay. Tapos, operahan siya ng 12:15. And currently, it's 11:26. So, saglitan lang siya maghihintay doon. Siyempre, may mga process pa naman siyang gagawin, diba? So, I think, okay na siya doon. Tapos, mamaya babalik ako dito. Yun lang naman. Ngayon, uuwi na ako ng bahay. Kasi, wala na akong gagawin dito. So, wait lang. Ito ang problema ko. Pag nagdadrive si Roberto, kailangan kong, ang dami kong kailangang ayusin after. Kasi, yung mga side mirror and everything, yung upuan. Okay. Okay. Hindi ko makita. Pinistot. Okay, people. Andito na ako sa bahay. Aray. Ang oras is 12:01. So, mga 14 minutes. Operahan ng si Roberto. So, kailangan ko siyang tawagan. Hello everyone. Update. Alam niyo ba kung anong oras na? Alas 4 na. And ang dami ko nang ginawa. Pagdating ko ito sa bahay, nakapaglaban na ako. Actually, naglalaba pa rin ako kasi ang dami na nilabahan. And currently, andito ako sa kwarto because nag-a-apply ako ng visa. Kasi ilang linggo ko na tong gustong gawin. Lagi ko nakakalimutan. So sabi ko ngayon is gagawin ko na talaga. Sure na ako. So, ayun, mag-a-apply ako ng visa to Abu Dhabi. Yes, pupunta ko ng Abu Dhabi. Pero magcha-transit lang din ako. Like last time, yung ginawa natin, diba lang? What you mean? Hindi naman siya ganun kahirap pag nag-apply ka. May mga sasagutan ka lang. And actually, mabilis lang yung result nung visa. Parang ilang minuto lang meron ka ng visa. Ganito rin kasi yung ginawa ko last time. Remember nung nag-stop over ako nag-transit ako sa Abu Dhabi. Ginawa ko din to. Saglitan lang yon. Parang wala pa atang 10 minutes may visa na ako. So, right now, I'm doing the same thing. Pero last time kasi, nagstay ako doon ng buong 2 araw, diba? 2 full days talaga ako doon. But this time, meron lang ako 1 full day before ako umuwi ng Philippines. Kasi uwi ako ng Philippines ulit. Meron akong gagawing importanteng bagay doon. So, I have to go again. This is the 3rd time this year. So, uuwi ako. So, tatapusin ko lang to. Sobrang lang naman eh. Sobrang konti lang yung ilalagay mo. Ilalagay mo lang kung saan ka manggagaling. And ang ina-apply ko pala is transit visa. Meron kasi silang choices. Merong 48 hours na transit visa. Ayun yung ginagawa ko ngayon. Ayun yung ina-apply ko ngayon for 48 hours. Although, less than 48 hours ako magsistay sa Abu Dhabi. Kasi nga isang buong araw lang ako doon, diba? So, itong 48 hours, siya na yung pinakamura kasi siya yung pinakamaiksi lang. I think lang to, 55 dirhams, so which is 13 Swiss francs. So 13 Swiss francs is mga nasa 700 pesos siguro, mga something ganun. Basta 13 Swiss francs. So anyway everyone, tatapusin ko lang to and iti-check ko yung nilalabang ko dun kasi kailangan ko bumalik ng hospital. Ay, tumawag na pala si Roberto. Tapos na yung operation niya, tumawag na siya sa akin kaya nag-usap na kami and yun, so mamaya babalik ako sa hospital para bisitahin natin siya kasi kawawa naman yung Roberto ko. So anyway everyone, ang tsaka-tsaka ko.
So people, ayan, malapit na ako matapos and nandito na ako sa payment. Ang babayaran ko in total is 57.75 not Swiss franc, dirhams. So siguro mga nasa ano na to, 14 na siguro to, 14 Swiss francs na siguro to. Kasi may additional silang service fee. So mababa lang naman, 2.75 lang naman. Ayan na, tapos na, nabayaran ko na yung service fee sa Visa. And dito sa taas, natakpan ko lang siya kasi nandyan yung ano ko, yung number. So, ayan, tapos na. And ang total sa credit card ko is 1446 Swiss francs. So, mga nasa 800 siguro yun, mga ganun. Basta something ganun lang, wala pa 1K. So, ayun lang siya. Within few minutes, tapos na rin to. Hopefully, kung walang changes. Pero i-inform ko kayo pag dumating na yung visa ko. Kasi last time, sobrang saglit lang talaga. Within max of 10 minutes, tapos na. Ang oras is 5:20. So, let's see kung anong oras na dating yung visa natin, ha? So, ayun lang. Andito na ako sa hospital and tingnan nyo to. Binigay sa akin ng doktor kasi ito yung mga kailangan gawin kasi hindi nga siya pwedeng kumain ng normal after this surgery. So, dito, yan, binasa ko na yan. Tapos ito, tingnan nyo, kawawa naman tong lalaking to. Halos, wala siyang, makain. Parang puro sabaw. Sabaw-sabaw lang siya. Aray, ano ba yan? Ayan hanggang dito. Kawawa naman. Mag-room tour tayo ng kwarto ni Roberto dito sa hospital. Ayan. Hindi ko siya papakita sa inyo ha kasi ayaw ko. Wala kayong magagawa kasi ayaw ko. Pero andun siya sa gilid, andun. Naka-ano naman siya, naka-hospital dress. So, ayan, may pasalamin siya dyan. Tapos dito yung shower niya. Aray. Ayan, may shower. Ano ba yan? Yan yung shower. Kasi ito yung toilet. Ganyan. Excited din eh. It's much. Sabi nga, pwede ko na daw siyang ipakita. Ito siya. Wow! Wala na daw siyang nararamdamang masakit. Ayan. Tapos, yan yung toilet niya. Ibang hospital to sa una na niyang pinuntahan 2 weeks ago. Nasa ditong drawer. May drawer siyang paganyan. Ito, parang to, para sa mga nurse. And may pa-TV siya doon. Tapos ito yung pintuan. Tapos may paganto siyang view. Mas gusto niya tong kwarto na to kaysa yung kwarto niya 2 weeks ago. Kasi doon kasi hindi niya gusto yung view. Boring daw. So, ayan, nakita niya. Yan yung view from the kwarto. Ayan. Lagi akong dumadaan dyan. Mamaya, dyan din ako dadaan pag pauwi. Dyan. So, ayan. Ayan, meron siya ditong upuan. Bukas ng umaga, pupuntahan ko naman siya dito. So, pwede kaming umupo dito. Nakaalis na ako ng kwarto ni Roberto. Yan yung hospital. Ngayon, ito na ako sa parking lot. Okay. And dito na tayo ulit sa car. So, uwi na tayo. Ang oras is 8:06 na. So, I am here sa bahay. Dito na ako sa bahay. Literal nakakarating ko lang. Okay. Hindi ko na natuloy yung pagwawashing ng car kasi biglang dumilim. So, ngayon, kailangan kong tanggalin yun na dito. Tapos isampay. Ay, ako lang ba? Pero ayoko ginagamit yung tumbler. Kasi parang feeling ko nasisira yung damit. So, sinasampay ko siya. Na ng gabi and kaka-check ko lang ng email ko. Nag-email pala yung Etihad. Kasi di ba kaninang hapon nag-apply ako ng visa. And natanggap ko na yung visa ko. Nag-email sila sa akin ng 9:32 kasi chinek ko yung time kung anong oras nila sinend. 9:32
And yun, approved namin. So may visa na ako. So ilang oras akong naghintay. This time medyo matagal-tagal kasi inabot siya ng ilang oras. Kasi last time talaga, mga 10 minutes lang yun. Ngayon, anong oras ba ako nag-apply? Alas 5 na ba yun? Hindi ko na matandaan. Mga ganun lang, di ba? Mga 4:30, something ganun. So sabihin natin 5, 6, 7, 8, 9, 4 hours. So sabihin natin 5 hours, may visa na. So, hindi na rin siya masama. Within the day din naman, na-send naman nila yung visa. So, ayun, wala na akong iisipin. Kasi may visa na ako. And ngayon is, nag-iisip ako kung kakain pa ba ako o hindi. I think close ko na tong vlog kasi wala na akong gagawin. Except pag-isipan kung kakain ba talaga ako or hindi. Ay, yung nilalaban ko pa pala! Di pa tapos nilalaban ko, yun na lang gagawin ko. But I don't think na i-vlog ko pa yun. Tomorrow, may pupunta dito sa bahay ng umaga kasi kailangan gawin dito sa may balcony namin. So, after gawin yun, pupunta ako sa hospital para bisitahin natin si Roberto. So, ayun yung ganap. Gusto ko kasi sanang maaga pumunta doon. Sabi ko, gusto ko mag-breakfast kaming dalawa, magkasama. Although hindi siya pwedeng kumain. So, kape-kape lang. Kaso, sinabi niya, kailangan daw nandito ako kasi nga, bukas pala pupunta yung gagawa nung dyan sa balcony nga namin. Akala ko kasi sa Friday pa pupunta. Bukas daw kasi doon na-reschedule. So, I have to stay here. And then, pag natapos yun, tsaka pupunta ng hospital para bisitahin si Roberto. So, ayun yung ganap natin, okay? But, ayun lang for today's video, everyone. Maraming salamat sa panonood. And I hope to see you on my next vlog. Okay? Bye! Good night, everyone!